Ladies, may karelasyon ka na ba? Panoorin mo ito at marami kang mahalagang malalaman. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Bakit sinasabi ng lalaki na mahal ka niya pero siya ay may ibang babae? Nambababae siya? Nagtataksil siya sa iyo? So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so eto, ating aalamin bakit may mga kalalakihan na nagsasabi na mahal ka pa rin niya kahit siya ay gumagawa ng taliwas sa iyong relasyon. Siya ay nambababae, siya ay nagtataksil sa iyo. So, alamin natin ang mga dahilan. Number one, eto, yung dissatisfaction. Ito na, yung hindi na niya nakakamit yung pangangailangan niya bilang lalaki. So, ito na yung S, okay? So, hindi na siya satisfied. Ibig sabihin, maaring hindi mo na ibinibigay, pinagkakaitan mo na siya, wala ka ng time para sa bagay na yon, kaya siya ay napupunta sa iba. Doon niya nakakamit yung bagay na yon dahil siya na ay hindi na satisfied sa iyo pagdating sa bagay na yan. Okay? So, isa yan sa mga dahilan. Kasi alam nyo, ang lalaki ay talagang kailangan niya ang bagay na yan. Mahalaga yan sa kanya. Lahat tayo, babae, lalaki, kapag pumasok ka sa isang relasyon, expected na nakasama yan sa recipe bilang magkarelasyon. Isa yan sa dapat ninyong ginagawa para maibigay nyo, ma-share nyo, maiparamdam ninyo ang pagmamahal nyo sa iyong kapareha. Kapag ipinagkait mo yan sa kanya, siguradong pakiramdam niya ay hindi mo na rin siya mahal. Hindi mo na kayang ibigay yung mga pangangailangan niya. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit sadyang hahanapin na yan sa iba. Okay? So ayan po, ang number one. Number two, ito yung emotional disconnect. Ibig sabihin, hindi na niya ramdam yung care, yung pagmamahal mo sa kanya, or maaring distant na kayo sa bawat isa. May problema na sa inyong dalawa. Hindi na kayo nag-uusap. Wala na kayong time para sa isa't isa, kaya mas lalo kayong nagiging distant. Wala na yung connection ninyo bilang magkarelasyon. Kapag laging ganyan, sigurado na isa sa inyo or dalawa kayo na maghahanap ng iba. Hindi ko sinasabi na laging ganyan, pero kapag ganyan, yan yung mga madaling matukso, prone sa paghahanap, pagtitingin ng iba dahil wala na yung connection ninyo. Wala na yung amor ninyo sa bawat isa. Wala na yung attraction. So, complete disconnect talaga. Kapag wala na yon, siguradong mataas ang tsansa na mapapatingin ka sa iba. Maghahanap yan ng iba. Mambababa yan kapag wala na yung emotional connection ninyo. So, dapat hindi kayo nagpapabaya. Dapat lagi kayong nag-uusap, lagi kayong may time sa isa't isa. Kapag nawala yan, wala na talaga. So, ayan po ang number two. Number variety. Desire for variety. Alam nyo, lalaki or babae, meron niyang itinatagong desire. Sa loob-loob lang niya yan. Hindi niya sinasabi kahit kanino man. Pero meron talaga yung desire para sa mga bago. Lahat ng bago. So, kasama rin yung bagong karelasyon, bagong tao na pinapantasyan niya, hinahangad niya, merong ganong feeling ang bawat individual. Kaya, ang mga lalaki na ganito, naghahanap sila ng something na bago dahil doon sila nakakaramdam ng panibagong excitement, panibagong thrill ulit sa buhay. Kasi ang relasyon, kapag tumagal kayo, long term talaga, sadyang dumarating yung punto na para na kayong sanay sa bawat isa, naging monotonous yung relationship ninyo,
So, nagiging literal na boring. Nabobore kayo sa relasyon ninyo. Kaya minsan, yung isa, kusang lumalabas yung inner desire niya na maghanap, tumingin sa iba. At kapag hindi na niya napigilan yon, sigurado na doon na siya makukumaling. Kasi gusto niyang i-prove na siya pa rin ay attractive, kanais-nais sa paningin ng iba. Kaya yung ibang kalalakihan, ganyan sila. Gusto nilang patunayan na kayang-kaya pa nilang mag-attract or ma-attract sa ibang babae. O, di ba? Alam nyo, yung mga nararamdaman ng mga taong yan, ibang excitement at thrill ang dala sa kanila ng ganyang sitwasyon. Kaya sila napupunta sa ganyan. Okay? Number 3. Number 4. Ito, yung validation. Seeking validation. Nako, marami ito. May mga lalaki na talagang minsan pakiramdam nila ay nawawala na yung pagka-macho nila, pagka-gwapo, yung attraction nila ay parang nagbabawas na yan as time goes by. Okay? So, dito sa ginagawa nila, nambababae pa rin sila. Gusto nilang patunayan na hindi pa sila literal na laos, na kayang-kaya pa nilang mag-attract ng babae. Kapag nangyari yan, doon na nila nakukuha yung validation na, uy, kayang-kaya ko pa, di ba? Mahalaga yan sa lalaki. Kasi ang mga lalaki, matataas ang ego niyan. At isa ito ng pagpapakita na sila ay still kayang-kaya pa. Mayroon pang asim, ika nga, kapag nakakabingwit pa sila ng ibang babae, yan ang isang source of validation na sila ay talagang on top pa rin doon sa competition sa ibang mga kalalakihan na sila ay may kakayahan pa. Ganun yon. Yung validation na yon ang gusto nilang makamtan. Kaya minsan, ginagawa nila yan. Pinapatunayan nila na kayang-kaya pa nila na sila ay macho, guwapito. Hindi ko nila lahat, pero meron talaga. Number 4. Number 5. Ito, yung opportunity and temptation. May mga lalaki, ginagrab nila yung pagkakataon, lalong-lalo na sa mga sitwasyon na may mga babae talaga na madaling ma-entice or mabola or makuha. Ganun, hindi ko sinasabi na lahat. Pero meron talagang ilan. Yung weakness ng babae na yon ang sinasamantala ng ibang kalalakihan. Yung mga ganyang mga boss tsaka employee, yan, maraming nangyayaring ganyan. Or sabihin natin na yung lalaki ay talagang well-off, financially capable, financially stable. Yung mga ganyang uri ng lalaki, napakadaling makakuha ng mga babae. Minsan yung mga babae pa ang lumalapit sa mga ganyan. At yan yung mga opportunity na hindi pinapalampas ng ibang mga kalalakihan. Hindi ko nila lahat, pero marami ang ganyan. At yung temptation na yon, hindi na nila yon pakakawalan. At ang mga lalaki, mahina sa mga ganyang temptation, sa mga ganyang pagkakataon. Okay? So, ayan po ang number 5. So, ayan po ang ilan sa maaring mga dahilan kung bakit nambababae nagtataksil pa rin ang lalaki kahit sinasabi niya na mahal ka niya. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe,